Po mga kababayan ko, Senator Amy Marcos diretsahang binanatan ang kanyang pinsan. Kaya tumutok po kayo sa channel ko. Dahil bawat litalya nabibitawan nila ngayon. Po mga kababayan ko, Senator Amy Marcos diretsahang binanatan ang kanyang pinsan. Ito mga kababayan nag-ugat ito sa sinabi sa isang video ni Congressman Martin Romualdez na hindi dapat pasukin o panghimasukan ang PI, ang People's Initiative ng Senado. Nako ang tanong kasi dito mga kababayan ko, bakit nga ba ayaw ng Senado na magkaroon tayo ng People's Initiative o magkaroon tayo ng charter change? At ano nga ba ang sinasabi dito? Meron pong mga paglilinaw dito yung mga congressmans natin, kaya tumutok po kayo sa channel ko. Dahil bawat litalya na bibitawan nila ngayon ay tiyak na tatatak po sa utak at sa isipan ninyo mga kababayan ko. Shoutout to Tita Judy Basco. Ayan, diyan. Kaya eto mga kababayan ko, panoorin natin ang kanilang pagbubuslo mga kababayan. Alright, eto na mga kapatid, kumalma ang lahat mga kapatid. Ang mga Pilipino ay na ang mga Pilipino o mga may didistract dito sa PI, wala tayong pakialam sa PI. Yung PI, trabaho na yan na taong bayan. Yung mga congressman at yung mga senador, trabahuin natin yung legislation. Dito po mga kababayan ko, sa pahayag po ni Congressman Martin Romualdez, ay tila po ba napikon itong senador. Ayan, napikon ang ilang senador dito dahil sa sinabi ni Congressman Martin Romualdez patungkol dito sa PI mga kababayan ko. Ano ba itong PI na to mga kapatid? Yan po yung tinatawag nating People's Initiative mga kababayan ko. Sabi ko ni Congressman Martin dito, wag nilang pakialaman ng People's Initiative o walang pakialam ang Senado. Kung tatanungin niyo naman po ako mga kababayan ko, mayroong punto at meron ding gustong ipahatid ang Senado mga kababayan ko. Mamaya pupuntahan natin yung pinaka-dulo nitong ugat ng pagkakataon na to mga kababayan ko. Pakinggan natin. Okay, PI hindi yan legislation. Trabaho yan ng taong bayan. That's the power of the people. Correct po kayo doon, Congressman Martin. That is trabaho ng taong bayan, mga kapatid. Kasi ang nag-i-initiate niyan, mga kababayan ko, mostly barangay. Oo, barangay. Mga kababayan ko, kasi kung alam nyo po, kung may mga kagawad dito na nanonood sa akin, meron po tayong tinatawag sa mga CLGU natin na Liga ng mga Barangay. Tama po ba ako mga kababayan ko? Totoo to Ito totoo to. Sa mga hindi nakakaalam. If you are a politician and a barangay official, mga kababayan ko, meron po tayong tinatawag dito na Liga ng mga Barangay. No? For example, Liga ng mga Barangay, ikaw kapitan ka dito sa Marikina. Lahat ng mga nasa Marikina, mga kababayan ko, lahat ng sakop ng Marikina, mga kababayan, ay yan po ay meron silang pinaka-head na kapitan. Mga kababayan ko, kapitan na sila, meron pang mas kapitan sa kanila. Pero ang tawag doon, presidente ng Liga ng mga Barangay. Mga kababayan ko. Kung i-imaginein mo, yung mga presidente ng Liga ng mga Barangay na nakakaabot sa national, sa DILG, mga kababayan ko, sa DILG nakakaabot dyan, mga kababayan ko. Nag-uusap-usap yung mga yan. Yun ang gusto nila, yun ang gustong puntuhin ng mga ng mga senador Kailangan taong bayan ang mag-umpisa. Malay nyo naman po, nag-usap-usap yung mga yan, mga kapatid. Nag-usap-usap yung mga yan na gusto nilang palitan ng ating charter change. Of course, mga kababayan ko, hindi mag-uusap-usap yung mga yan kung walang nag-initiate. Okay? Hindi natin pwede sabihin na si President Bongbong Marcos ang nag-initiate. Hindi rin natin pwedeng sabihin na si Congressman Martin ang nag-initiate. Hindi rin natin pwedeng sabihin na nag-initiate lamang ay isang secretary, isang ganito, mga kababayan ko, dahil wala naman tayong ebidensya. Pero tama po yung sinabi nila doon na hindi gagalaw itong
PI, itong People's Initiative, kung walang nag-i-initiate. Sino nga ba nag-initiate nito ngayon kung bakit meron sila nakikitang pirma? Mga kababayan ko. Ito meron sila nakitang pirma. Of course, mga kababayan ko, taong bayan, barangay. Kung may dapat sisihin ng ang Senado at ang Senado, sa tingin ko po dito, yung mga barangay captain po, bakit di nyo po tanongin si DILG Interior Secretary Benhur Abalos? Baka may alam po siya dyan. Diba? Baka ako lang may alam siya kasi doon papasok yung doon papasok yung issue, mga kababayan ko. Diba? Dapat hindi si Kong Marcoleta yung kinausap nyo kasi buo din nyo, tapatin nyo, yung DILG Secretary mismo talaga dapat. Palike po ako ng ating live stream eto pa mga kababayan ko. Ito pa, dagdag na rin natin para buong buo yung kwento. Mga kababayan ko. Sa pirma sa Senado kanina, napansin ko po mga kababayan. Napansin ko po. Ano po ba sa palagay ninyo, mga kababayan ko, yung nakita nyo sa Senado? Tama po ba na hindi ipakita yung mukha ng mga whistleblower na sinasabi nila? Mga kababayan ko. Kung katanungin nyo po ko, kakatigan ko po yung sinabi ni Kong Marcoleta. Kung talagang whistleblower yan at matapang talaga yan, di ba? Total naman, nagsalita na sila through media, through to Senate, mga kababayan ko, ipakita nila mukha nila. But suddenly, ang pumoprotekta sa kanilang batas, ang pumoprotektang rule sa kanila, sa Senado is okay lang na hindi ipakita yung mukha nung testigo. Paano tayo maniniwala? Ang nakita ko lang po mga kababayan ko ang nakita ko lang po mga kapatid, ang nakita ko lang po, yung pirmahan. Wala akong nakikitang masama doon sa pirma. Mga kababayan ko, wala talaga. Wala akong nakikitang masama. Kasi wala rin akong nakita at wala rin kayo nakitang pera. Sa totoo lang, for example, pumunta ako, may dala akong ganito. Pwede ko kasing gawin to Meron akong hawak na form ng pirma. Pumunta ako dito sa bahay na to, sa pamilya na to. Tapos in-educate ko sila papunta patungkol dun sa People's Initiative, sa Chacha, sa Charter Change. Para makuha ko yung pirma nila. Legal yun, mga kababayan ko. Pero kung sasabihin mo, People's Initiative, na walang magkukumpas dyan, walang magdedirektiba dyan, napaka-imposible po nun, mga kababayan ko. Wala pong gagawa nun na lahat ng Pilipino pare-pares ng iniisip. Totoo na may nagkukumpas dyan. Pero hindi natin pwede i-blame. Naglolo ko na naman yung mic ko. Huwag ka mag-alala, mapapalitan ka na. Standby ka lang dyan. Ayan well, hindi mo na kailangan i-blame kung kani-kanino at wala tayong dapat sisihin. 'Di ba? Mga kababayan ko, kung mayroon man nag-initiate dyan mga kababayan ko, hindi naman natin masasabi kung sino. Kasi until now, hindi nyo mapuproven yun. Sabi ni Ma'am Maite Baisa, kaya nga nagalit si Congressman Marcoleta. Ayaw niya ng mass and witness. Diba? Ayaw niya na nakamas na witness. Kasi mga kababayan ko, pwedeng ma-play yung laro Pwedeng kumuha ka lang dyan, ilagyan mo lang ng mas yan, tapos pinagsalita mo na dyan. Pwede kang kumuha ng mga testigo dyan na kung sino-sino. Bayaran kita ng 5,000, magmas ka lang dun. Di ka naman makikilala ng mga yan. Diba? You got my point. Ma'am Maite Baisa. Kasi kung talagang, if they are for the Filipino people, if they talagang boses sila ng taong bayan, at kung talagang naniniwala sila sa pinaglalaban nila for the Filipino people, hindi nila iindahin yun. Right? Mga kapatid? Totoo, Ma'am Maite Baisa. Tama yung sinabi mo. Thank you for Kaya mag-comment po kayo. Nagbabasa ako, mga kababayan. So tuloy natin, mga kapatid. At dahil dyan sa nangyari, mga kababayan ko, na batuhan ng putik, mga kababayan ko, ng Congress at Senate, eto na po mga kababayan, ito na nga po mga kababayan ko, sumabat na nga po itong si Super Ate, mga kababayan ko, na si Senator Amy.
Ang init. Magiging patas ako sa inyong dalawa. Mahal ko kayong dalawa. Promise. Tuloy natin. Yung PI, trabaho na yan na taong bayan. Yung mga congressman at yung mga senador, trabahuin natin yung legislation. Legislation. Okay, PI hindi yan legislation. Ang PI hindi yan legislation. Correct. Trabaho yan ng taong bayan. That's the power of the people. Tapos mga kababayan ko, ang nakakagulat nito mga kapatid, eto na, nakakatsaka dito. Eto na. Eto na mga kababayan ko, ang nakakatsaka at nakakagimbal na pangyayari. Senator Amy. Sinabihan ng pinsan niya na makapal ang face lock. Sobrang hot nito mga kababayan ko. Panoorin natin. Nasa ikling video ng karamdamang mabilis na ipakalat na sa pamagitan ng pantatanga sa kapwa, paglulustay ng salapi at pagsisinungaling ng matatakaw na opisyal. Ang init nun, Day. Ate. Sen, tatanungin ko yung taong bayan. Diyos ko, ako na kinakabahan. Yang sakit na yan ang papatay sa demokrasya. Demokrasya? Sabi ni Mamay Tibay sa correction lang ko, alam mo kung gaano kamahal ni Marcos. Marcos, but super ate. Nag-transform at super... Oh my God, nanonood pa naman sa akin yung mga ibang supporters ni Senator Amy, but I really gigit na ako para dito. It's the family. Kasi nakakaramdam ako na pinagsasabong sila, promise. Mayroon nagsasabong dito at naglalaro ng sabong. Yun ang napapansin ko talaga mga kababayan ko. At nakikita ko. Kaya medyo sa bawat kumpas ng ating ginagawa, kaya medyo magugulat kayo. Nak, ayun sa labas yung ano ko. Kunin mo dito. Ayan. Makulit yung baby ko, gumagalaw dito eh. Alright, mga kababayan ko. Tuloy natin ang laban. Mga kababayan ko, dahil dito marami tayong makukuha at mai-enlighten pang mga kababayan natin. Importante naman talaga para naman sa mga kababayan natin to. Okay. Tuloy natin mga kapatid. Sabi dito, eto pa. At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito. That is Congressman Martin Romualdez. Di ba mga kababayan ko? Hindi, straight to the point ha. Straight to the point mga kababayan ko. Medyo may pagka-sarcastic yung pagkakabitaw ni pagkakabitaw ni Senator Amy. Talagang diniin niya dito yung nagsabi daw nun. Sa nagsabi lang naman nun, si Congressman Martin lang naman. Diretsoyin natin. Isa lang ang masasabi ko. Isa lang daw po ang masasabi ni Senator Amy Marcos. Ano ito? Walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Ay, ano daw? Ano? Walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Ayan, tuloy natin. Para maintindihan ha. Ikling video ng karamdamang mabilis na ipakalat na sa pamagitan ng pantatanga sa kapwa. Medyo medyo wala po ko nakikitang hindi ko alam kung saan nahugot ni Senator Amy yung salitang pangtatanga sa kapwa. Kung ako po kasi tatanungin ninyo po, dito kasi sa amin, pag tinanong ko yung mga tao, ano po ba ang expression ninyo? Ano po ba ang niyo sa charter change? Ang sagot nila, ay maganda yan. Sagot nila sa akin, ay maganda yan. Yan yung
Yan yung meron tayo noon. Kaya nga nalaman ko sa taong bayan na meron tayong dating Prime Minister kasi yan po dati ang ginagamit natin na parliamentary system, mga kababayan ko. Noong panahon po ng tatay ni Senator Amy Marcos po. Mga kababayan, just want to be clarify Kaya, some of the Filipino people are very interested doon sa charter change. Sabi nga nung iba, mahirap amendahan ngayon yan kasi maraming kokontra at maraming mawawala. Yan. Tumakbo ngayon sa isipan ko. Ano ba talaga ang totoong public service? Ayan. Ano ba talaga yung totoong public service sa panahon na to, mga kababayan ko? Ang totoong public service po ba yung pananatili po ba sa pwesto ng matagal? Kasi tapatin nyo ko kahit mayor, anak ka, mayor dito, mayor doon, anak ng ano, magiging apo. Tapos si mayor naman, tatakbong congressman, mga kababayan ko, di ba? Totoo to Totoo to nagkakaroon ng dynasty. Ayan, totoo naman yan. Hindi naman natin maitatago yan, mga kababayan ko. Yan na nang nangyayari, mga kababayan. According to Pau Ortega, Pau Visconde Ortega, National Senate takot sa parliamentary system. Mahigpit ang sistema anytime sibak agad sa pwesto. Vote of non-confidence, mga kababayan ko. Correct. At least hindi sa akin ang gagaling from Pau Ortega. Pau Ortega, ito, si Pau Ortega kasi kasama ko sa Correct Movement yan. Nandun sa Correct Movement yan. Pau, in your own opinion, Pau, tanongin ko si Pau, in your own opinion, Pau, no? Pag naipasa ba ito, ano yung mawawala sa, totoo ba na mawawala ang Senado? Ayan, tanongin natin si Pau Ortega kasi si Pau ang kasama ko sa Correct Movement Okay, let's go. Sabi dito, sasagutin natin mamaya yan. Ikling video ng karamdamang mabilis na ipakalap na sa pamagitan ng pantatanga sa kapwa, paglulustay ng salapi, at pagsisinungaling ng matatakaw na opisyal. Medyo madiin yun, Yang sakit na yan ang papatay sa demokrasya. In terms that they are saying that demokrasya, no? Nasa democratic pa rin naman tayo, country pa rin naman tayo, which is Pilipinas, mga kababayan. But the question ko, mga kababayan ko, no? Habang buhay ba tayong maniniwala sa demokrasya? Kasi yung demokrasya na yan, to be honest, narinig ko yan nung EDSA People Power Magkaisa, diba? Sumisigaw sila ng demokrasya. Mga kababayan ko. Correct, diba? Tama ba ako? Sumisigaw sila ng demokrasya. Mga kababayan. At talagang sumisigaw sila doon na kailangan magkaroon ng demokrasya. After the demokrasya na naging saligan, naging matatag na saligan ng 1987's Constitution dahil dyan sa demokrasya na yan, mga kababayan, ano po nangyari sa Pilipinas? Kung ako po tatanungin ninyo, hindi po tayo napapakain yung demokrasya na yan mga kababayan Mga kapatid. Actually, hindi lang po si Gloria nagpakalat ng tsatsya Marami po nagtangka. Mga kababayan ko, ngunit wala nagtagumpay. Napalitan yung Constitution. Mabalik lang sa demokrasya. Kailan po ba tayo napakain ng demokrasya? Yun po gusto kong sagutin sa inyo, mga kababayan ko. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, hindi ko nakikita na yung demokrasya na yan napapakain tayo ng mga Pilipino. Siguro po kayo, 'di ba? Siguro po kayo, yung iba dito, 'di ba? Alta sa buhay. Kahit hindi kayo magtrabaho ng 1 taon, 3 taon, 5 taon, 6 taon, 10 taon, buhay po kayo. May mga ganun pong tao Pero being a ordinary citizen, being a Filipino, gusto namin maramdaman yung changes sa bansa natin. For almost 36 years na tumatakbo yung demokrasyang pinakita noong 1987, hindi nga po umunlad ang bansa natin, mga kababayan ko, lalo po tayong bumagsak. Because even the global investors tumanggi sa Pilipinas.
because of 1987, and that is the demokrasya, tama ba ako? Kasi ito po yung pananaw ko. Yung demokrasya po, hindi po kasi natin yung makakain eh. It's very prinsipyo. Prinsipyo mo lang yun. Mga kababayan ko. I'm talking about what happened to our economy. Kasi kung puro demokrasya lang iintindihin po natin, tapos wala po tayong ekonomiya, ay babagsak po tayo. 'Di ba? Lalo na po ngayon, mga kababayan ko, hindi na nga po naaangkop yung 1987's Constitution sa konstitusyon ng Pilipinas. Lumalaki po ang bilihin natin. Kailangan po ng trabaho ng Pilipino. Lumulobo po ang populasyon ng ating bansa at dumadami po ang Pilipino. Hindi po pwede, hindi na nga po angkop yung 1987 sa panahon po ngayon. So, ang Pilipino, nag-initiate po sila ng pagbabago, and yung hindi kayang gawin ng Congress, ayaw tayuan ng Senate, mga kababayan ko, tatayuan nating mga Pilipino. Tama? Shout out to Ma'am Berry Hot Freewer. Yan, thank you very much, Mama. Thank you for watching. And Tita Judy Basco. And Tita Lily Ragasa. Ayan where's Nanay Carmen? Asan si Nanay Carmen ko? Wala 'Di ba? So hindi to mahihimay ng bawat Pilipino. Hindi natin to makakain tong demokrasya na to. So ano ngayon ang ginagawa ng taong bayan? We are pushing right now na mapalitan ng konstitusyon kasi tama na yung baluktot na sistema na nangyari nun. Can you imagine, mga kababayan ko? Tatakbo sana ako ng pagkakagawad eh. Totoo lang. Tatakbo sana ako ng kagawad. Nung nalaman ko, mga kababayan ko, na pag tumakbo ka pala ng isang kagawad, 5 piso lang ang gagastusin mo sa kampanya mo. Based on 1987's Constitution, nasa batas ng COMELEC, mga kababayan ko, na kapag tumakbo ka bilang isang kagawad sa inyong lugar, sa inyong barangay, ay hindi ka pwedeng gumastos ng labis sa 5 piso. If you think, if I am a politician o barangay politician, mga kababayan ko, tatakbo pa ba ako? Hindi na ako tatakbo, mga kababayan. Bakit pa ako tatakbo? 5 piso lang gagastusin ko. Ano mabibili niyan? Ano mabibili niyan? 5 piso. Pagkain, candy. Di ba? Ang daming papalitan sa batas natin ngayon. Mga kababayan ko. Kaya ang dami ko rin gustong ipaalam sa mga taong bayan, and that's why I'm very interested dito sa PI, dito sa People's Initiative. Kung bakit isa ako sa mga nag-iingay. Bakit ako kumukuda dito? 'Di ba? Mga kapatid, yan ang isa sa yan ang pinakainaano ko sa inyo. Ilan na ba? Number 2 na reason ko, hindi tayo mapapakain itong demokrasya talaga. We have no global investors. Meron man ko konti. Like I said, bakit namumuhunan sa China yung mga investors? Like iPhone, Honda, na mga biggest investors talaga na global market talagang pinapatakbo at buong mundo meron silang mga brand nito. And bakit ang Apple nasa China ang producing ng mga casing sa yung ano nila, pero ang software America? Tama? Bakit ganon, mga kababayan ko? Para malaman ninyo, we can elaborate this. Bakit sobrang lago ng China versus Philippines? Dati mas malago pa tayo sa China, mga kababayan ko. Hindi nyo napapansin? Totoo lang Bakit ganon? What's the reason? Ito kasi yung rason nun, mga kababayan ko. Because they are federal form of government, mga kababayan ko. Yung gobyerno nila is welcome magpapasok ng mga global investors. Paano ko nasabing global investors? Yung gobyerno ng China pumapabor sa mga negosyanteng pumapasok sa kanilang bansa, mga kababayan ko, para makapagnegosyo, at mga kapwa at mga Chinese ang nakikinabang ng mga at mga Chinese ang makikinabang ng trabaho at ang mga manggagawa at magbebenepisyo ang gobyerno ng China. That's why naging malakas sila, naging powerful sila ngayon, because
Kaya nilang tindigan yung kanilang pangangailangan, mga kababayan. Unlike dito sa Pilipinas, mga kababayan ko, sorry nagga-ground na yung microphone ko. Ayan. Nag-static, wait. Unlike dito sa Pilipinas, mga kababayan ko, sorry. Ayan. Unlike dito sa Pilipinas, mga kapatid, ang nangyayari dito sa Pilipinas, mga kababayan ko yung global investors, bago makapasok dito sa Pilipinas, may middleman muna. Mga kababayan, totoo to may middleman muna. Paano ko nasabi? Biyahin ko paano mo nasabi may middleman muna? Kasi mga kababayan ko, paano papasok ang global investors sa atin? Re-rekta muna sila dito sa mga negosyante sa Pilipinas para makapagtayo sila ng negosyo. 'Di ba? So ibig sabihin nito, imbis na ang iniisip ng mga global investors, imbis na malaki makikikitain namin dito sa Pilipinas, kailangan pa natin dumaan dito sa isang negosyante dito para makapagtayo tayo, makipag-partnership tayo. Doon lumamang ang 1987's Constitution. Ang lumamang yung mga namumuhunan. Di ba mga kababayan ko? O ang ending hindi makuha ang malaking kita ng mga global investors sa atin because kailangan natin dumaan sa Kailangan natin dumaan sa mga negosyante. Like example, yung Ayala, mga kababayan ko. 'Di ba? Kagaya ng Ayala, mga kababayan ko, 'di ba? Nakakuha sila ng investors doon sa Switzerland, yung big bike na electric big bike. Mga kababayan ko. 'Di ba? Nakita niyo 'yon? Kinuha ng Ayala, sinaksihan ng gobyerno natin. Imbis na gobyerno ang makikialam, sa gobyerno papasok, ang nangyayari nito, mga kababayan ko, three-way. Dadaan pa dito sa businessman para makapagtayo ng negosyo. Siya ang hahawak dito. Parang sabi niya, global investors, chillax ka lang dyan, akong bahala sa pera mo. Mga kababayan ko, kapag bumagsak yung businessman, lusot yung mga kababayan ko, win-win solution, lusot pati yung gobyerno. Pero merong error doon, mga kababayan ko, na hindi natin makuha-kuha. Mga kapatid, yung po yung dagsanan dami na nag-i-invest sa Pilipinas. 'Di ba? Global isa pa, mga kababayan ko, education, 'di ba? Yung edukasyon natin, standard ng education natin, mapupukusan natin, mga kababayan ko. 'Di ba? Simula noong 1987's Constitution, ito mababaw lang 'to Simula noong 1987 Constitution, mga kapatid, ano nangyari sa bansa natin? Ano unang-una nawala? Yung programa sa eskwelahan, 'di ba? 'Di ba? Unti-unting nawala yung budget at pondo para sa pagkain ng mga estudyante, mga kababayan ko. Now you know, mga kababayan ko. Kasi kung yung 1987's Constitution, mga kapatid, ay fit talaga for the student, bakit nila tinanggal? Samantalang nung meron tayong federal form of government no, nababudgetan natin yung pagkain ng mga kabataan. Simple lang sinasabi ko kasi ang slogan ni Pangulong Ferdinand Edralin Marcos that time, walang batang papasok na gutom sa eskwelahan. Napakasimple lang po nun. Walang batang papasok sa eskwelahan na gutom at kumakalam ang tiyan. So that's why ginawa nila yung Nutriban, clean, pinakain ng mga bata. And the result of that, mga kababayan ko, example lang yun, the result of that, tumalino mga estudyante, nagkaroon ng interest sa mga student natin na pumasok because they are not fear. Wala kaming takot kasi sa eskwelahan namin alaga kami kahit sa pagkain. Lalabang kami, mag-aaral kami. Yan ang presumption noon ng estudyante. Ngayon, mga kababayan ko, ba't ako papasok? Kailangan ko ng baon na yan si tatay. Bigyan mo akong baon bago ako pumasok. Diba? Yun Mga kababayan ko, it's domino effect sa nangyayari ngayon. So now, mga kababayan ko, yan po ang isa sa mga gusto ko na hinahangad ko na magawa po ng People's Initiative, mga kababayan ko. Mga kapatid. Eto, mga kababayan ko, tuloy natin yung sinabi, mga kapatid. At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Like I said, mga kababayan ko, hindi po sagot ng Senate ang PI. That is People's Initiative, mga kababayan ko. That is People's Initiative, mga kapatid. Hindi po sakop
ng Senate ang People's Initiative, mga kababayan ko. Kaya yung point na sinabi ni Congressman Martin is tama po siya doon. But I'm not saying na mali si Senator Amy, mga kababayan ko. Meron silang ginawang way para magawa nila yan ng maayos, para makapag-Senate hearing sila. Okay? Sabi ni Pao Ortega, mga kababayan ko, takot ang Senate na pag-usapan ng Constitution Reform dahil sa maaapektuhan ang mga campaign donors nila na oligarko, kaya matatapos ang unstoppable era nila dahil magiging regional sector ang mga senador. Yeah, I really correct, diba? At least hindi na sa akin nang galing. At least meron talagang nakakaalam na taong bayan, mga kababayan ko, patungkol dito. Ayan, nakikita nyo naman po. Sabi ni Pao Ortega sa comment section, basahin ninyo, makikita nyo dyan from Correct Movement. Now, mga kababayan ko, sabi pa dito, 60-40 ang Economic Restriction Clause FDI since 1935 Constitution. Ayan to. Thank you, Matt. Thank you very much, Pao. For 1935 Constitution, panahon pa ni Manuel L. Quezon, mga kababayan ko, 89 years ago. 89 years in 89 years. No, diba? Mga kababayan ko, imagine that. Thank you, Pao. Thank you for sharing the maraming salamat. Ito pa, mga kababayan ko, totoo naman yun. But the question, mga kababayan ko, dahil sa natatakot nga ba o di umano itong Senate, mga kababayan, sa pagkakataon na to, niliwanag naman po ng mga congressman natin yan. Pakinggan nyo po yung pahayag ng ating congressman, mga congressman natin, kung ano po ang pahayag nila tungkol dito sa PI. Mga kapatid, panoorin nyo po ito ng mabuti. There is only one sure way to stop that people's initiative. There is only one sure way to stop that people's initiative. Sabi po dito ng isang congressman. Ito po. And this I appeal to our friends in the Senate. You pass your RBH 6 and the House of Representatives will welcome it. You transmit it to us, we will welcome it with two open arms. Yan, mga kababayan ko, sabi to sa Congress Version nyo na. Kayo na bahala, magbalangkas kung anong version gusto nyo, anong economic provision. You pass RBH 6, the People's Initiative will be dead in the water. Ibig sabihin po ba nito, mga kababayan ko? Kasi sinasabi po niya dito, it's very clear, mga kababayan ko. So hindi naman pala hawak ng Congress yung pagbabago ng salik. O kumbaga, ang Congress lang, ang taong bayan, parang ganito ang taong bayan pala magsasubmit sa Congress, mga kababayan ko. At ang Congress magsasubmit sa Senate. Ang gagawa ng saligang batas, mga kababayan ko, kung nagkataon, Senate. Mga kapatid, ang paglilinaw Your RBH 6 and the House of Representatives Pao Ortega, ano yung RBX 6 na sinasabi nito? We'll welcome it. You transmit it to us, we will welcome it with two open arms. Version nyo na. Kayo na bahala, magbalangkas kung anong version gusto nyo, anong economic provision. Ayun Senado pala gagawa, iba tayo nila. You pass RBH 6, the People's Initiative will be dead in the water. Yung abolition, mawawala yung Senado. Kung narinig nyo po ako, guni-guni nyo lang po yun. So hindi pala mawawala ang Senado. Hala ka. Sumagot na po yung mga congressmen tuloy natin. Will be dead in the water. Yung abolition, mawawala yung Senado. Kung narinig nyo po ako, guni-guni nyo lang po yun. Wala po sa isip namin yun. Yan. Narinig po ninyo Based dun sa Congress, kami lang ang magpapasa ng question ng taong bayan. Totoo naman yun From taong bayan, going to Congress, mga kababayan ko, going to Congress, tapos going to Senate, mga kababayan ko.
Hala ka, bakit ayaw ng Senate mga kababayan? Diyan ako nagtataka ngayon talaga mga kapatid Para rin sa House officials, pag-aaksaya lang sa oras ang pagsagawa ng pagdinig ng Senado kaugnay ng People's Initiative. Yes, it's a circus. Circus? I mean, buti academic na Nag-rule na yung COMELEC kahapon and bang. Kasi another stumbling block na naman to na ginawa ng Senate para umusad na naman yung diskusyon sa charter amendments. So, I hope it's not a political strategy that they're employing to delay discussion on charter amendments. Sa huli, muling itinanggi ni Speaker Romualdez na sangkot ito sa anumang akusasyon ng vote buying kaugnay ng PI campaign at hindi rin ito ang utak sa pangalap ng pirma. Final enough, mga kababayan ko. Ayaan. So, narinig nyo na po, mga kababayan ko, no? So, napuntuhan natin dito yung amendment na pala na yan, itong Congress, wala talaga silang pananagutan. Mga kababayan ko. Talagang wala kasi People's Initiative Mula sa taong bayan, iaangat natin sa Congress and then ito si Congress, ibabato natin sa sa Senado. Which is mga kababayan ko sa makatuwid, ang Congress tinanggap ang People's Initiative na direktiba ng mga taong bayan at ang Congress biglang nagsara ng pinto dahil sa charter change. Now, the biggest question, mga kababayan ko, bakit po ayaw ng Senado na magkaroon tayo ng charter change? Mga kababayan, ako napapaisip na ako. Kasi naglalaro sa utak ko to ngayon. I'm sorry for sa mga kaibigan ko sa Senate, Pasensya na po kayo. Sorry po talaga, pero nagtataka po ako Bakit ayaw nyo po ng People's Initiative? Bakit ayaw nyo po ng pagbabago sa charter change? Nagtataka lang po ako kasi if talagang for the Filipino people, yan po yung tugon ng taong bayan Yan po yung sinasabi namin Yan po yung boses namin. Yan po yung sinisigaw namin na dinaan namin sa Congress at dinaan namin sa inyo. So, ano po bang kinakatakot at narinig namin sa inyo na mawawala ang Senado? Kung kayo naman din po ang gagawa ng mga amendment po nun. So, ibig sabihin nito, kapag ang trabaho lang ng Congress, ipapasa lang po sa inyo. Ito na yung sinasabi ng taong bayan. Agree ba kayo dito? Yan? Agree kami dito. So, ibig sabihin, ang kakampi ng taong bayan ngayon sa People's Initiative ay Congress. At ang lumalabas po na nagiging kalaban, Senate. Ito yun lang ang lumalabas At ang ending po, mga kapatid, at ang ending po nito, bakit nagtataka po? Nagtataka po ako. Ito, patanong ko, nagtataka po ako bakit ayaw ng Senado samantalang sila naman na magbabalangkas pa. Sila mag-a-arrange kung ano-ano dapat ang gagawin. Sila po ang gagawa ng mga ruling. 'Di ba? Imagine, Senado pa rin. So, paano natin masasabi at paano kumalat yung pati ang Senado ay mawawala pag naipasa tong charter change samantalang kayo naman din po ang gagawa. Mga kababayan ko. 'Di ba? Konting napapaisip ako. Parang may maaapektuhan ba sa mga kaibigan nyo? Yung ba? Kasi may mga kaibigan ako senador. Ayoko naman na anuhin. No? May mga kaibigan tayong mga senador. Pasensya na kayo sa mga kaibigan ko dyan But I am for the Filipino people. Sorry talaga. Hindi ko kayo gusto i-content dito ng ganito. Pasensya na po. No? Humingi po ako ng pasintabi. Kasi kung ang layunin natin ay napapaisip po ang taong bayan, baka meron po kayong pinoprotektahan. Hindi po ba meron kayo na pinoprotektahan? It's not about sa termino Hindi about sa pagpapalawig ng term
Kasi mga kababayan ko, pwede nyo kayo ang gagawa nung position ng pagbabalangkasin nyo pa at kayo gagawa ng position ng mga batas doon na isa ipapasok natin doon sa bagong bahay nitong constitution. So kayang-kaya nyo sabihin doon na hindi kayo mawawala, andun pa rin kayo. 'Di ba? Ano po ba ang mangyayari po dito talaga? At yung po ang gusto ko malaman. Kanina hindi na po ako pina-attend sa to be honest, kanina po hindi na po ako pina-attend doon sa sa Senate hearing sa ICC, sa Senate hearing sa PI. Gawa nga daw po na binanatan ko daw po si PRRD. So the Senate is following to PRRD kung ganun. Diba? Economic provision lang ang baguhin. Yun lang naman yung mga kababayan ko eh. Alam mo, hindi ko alam kung bakit sila nararatel eh. Nang dahil lang ba doon sa pag-upo na masasabi lang uupo at mauupo lang si Sandro Marcos, natatakot sila mag-Prime Minister yun? At mga ganyan ba laro ni PRRD? Ngayon, I'm very curious mga kababayan ko. So totoo lang, economic provision lang ang hinihingi at nagtatalo-talo pa sila talaga mga kababayan ko. 'Di ba? Yun ang gusto ko si ate apektado, sabi natin si Villa 11. Paano po ba na maging apektado si ate? Paano po nasabi ate Trixie Villa 11? Doon ako nagtataka talaga. Kung maaapektuhan sila at mawawala yung mga senador, talagang 'di ba? Dami nilang puro Duterte sa Senate, 'di ba? Unfair ang Senate. Correct. I agree with that, Joey. Napaka Kasi sabi ko nga kung talagang para sa taong bayan, tas economical provision lang ang babaguhin natin, pabor pa rin. Hindi naman mawawala ang Senado eh. 'Di ba? Pero may mga madadagdag sa atin. 'Di ba? Kailangan natin tanggapin. But suddenly mga kababayan ko parang ayaw ata ng Senado ng ganun. If they are for the Filipino people talaga, papasa nila to, mga kapatid. If they are for the Filipino people, ipapasa nila tong batas na to. Babaguhin nila ang konstitusyon. For the Filipino people, for the sake of the million Filipino. Yun po ang nakikita ko mga kababayan ko. Sana gawin to nila. Sana hipuin ni Lord yung mga puso ng mga tao na to to enlighten at ipaalala sa kanila na sila ay public servant at pinagsisilbihan nila taong bayan, hindi po ng kung iilan lang.